38, no? And kung imong tanawon diha, yung inyong Bible is red letter, kanang red letter diha is kanang gitawag na tog word nga what or the phrase nga what seek ye. Unsa may inyuhang gipangita. No? Sa diha nga si John, aduna siya yung mga disciples. Yung kag-disciples niya, mo ni mga nagsunod pud niya. Right? And we know nga si John, daghang mga tawo during that time, daghang nagtuo nga si John mao ang Misaya. Daghang nagtuo nga si John mao ang Misaya. Naapoy mga nag-disciple, nagsunod niya. Right? Pero sa iyang mission or sa iyang trabaho ni John, nga siya maoy magpadayag sa upcoming nga Messiah. So, imo tanawon diri, verse 36, and looking upon Jesus, sa diha nga nakita ni John si Jesus, ning ana siya, behold the Lamb of God. And ang duha sa iyang mga disciples nakadungog niya, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and saith unto them, kay ang custom nila sa unang mga panahon, sadang naa sila sundon nga kanabitawong rabbi or master. Ang mga tao ana magsunod lagi na. Bisag asa. Sundon na na diretso. Pag makita nila nga kani di siya, nani siya potential, mo ni siya leader, potential nga unsa na diha. Automatically sila diretso mosunod. And mo ni nahitabo aning duha ka disciples ni John. Sa pagsunod niya, di atubang si Jesus sa ilaha. Kay nagsunod naman, di saith unto them, what seek ye? Unsa may inyong gipangita? And ang duha ningingon sila, Rabbi, Master, asa man ka o where dwellest thou? Ang atong mensahe karong kahaponon, kaning word nga seek or what seek ye? Unsa may atong gipangita? Nganong ning simba man mo diri? Unsa may inyong gipangita? Nganong naabot man ka diri? Tibuok adlaw ta ning simba, Wednesday, Friday prayer meeting na ata diri, ning kuyog dira. The question is, unsa may imong gipangita? Nigsunod ra ba ta tungod kay kabaluta nga unsa man naatay mga panalangin baka or atong isgutan diri? Unsa man gyud naka-motivate nato to pagpangita or pagsunod sa Dios. And unsa man gyud ning word nga seek? Kung moingon man gyud kag seek, dili na siya nga kanabitang naadto ka dito din imo lang nakaplagan diretso. Seeking man gyud is naanay gitawag nato nag-intentional effort to obtain. Kanang word nga seek is adjective man siya, imong gituyuan gyud nimo og aron makakaplag ba, gituyuan yun nimong pangita. Intentional effort to obtain, attempt or desire to obtain. Naagyoy attempt. Sa atua, every time bitaw ta mangitag trabaho, intentional man gyud nga mag-search ka, asa ka dapit mangita. Right? Intentional gyud ang imong buhaton. Mag-send ka resume, kinsa man ning mga kuan diri. Mo na siya yung mga ginatawag natog intentional nga pagpangita. Seeking is conscious na siya nga ginagitawag na tong choice. Imuha man na ba? And diri, mo na yung pangutana diri, unsa may gipangita ani nilang nigsunod? Nga ang question, pwede sa mapangutana sa inyo ha, unsa man gyud ay ang imong gipangita? Sa trabaho, we seek, mo na kung yun ganina, and even siguro sa mga nangita sa lifetime partner. Ang problema lang sa babae, wala gyud mo time, wala gyud mo anang seeking, kaya maghulat raman mo. Pero sa mga laki, mo na gingon ba seek. Intentional to obtain. Ug hinaot unta nga kita nga mga Kristohano naatay in ani nga eagerness nato unang-una sa pagpangita sa Dios. Intentional seeking dito or kanang gitawag na to, wala lang tagahulat ba nga makabalo ra lagi ko ana, maghulat lang ko every Sunday unsay mga iwali diha,
Lahi yun ng seeking, kaya nga naman, seeking means you dig deeper to the foundation. And the foundation is the Bible, di ba? Dili pwede nga magpabilin tang Kristohanon nita nga dili ta mo engage into seeking unsa gyoy kamatuoran ug unsa gisulti sa pulong sa Dios. Amen. Dili pwede nga magkuan na tayo mura tag every Sunday mura na mga Sunday lang gud ko makadungog sa pulong sa Dios, okay na. Basig mura ni gi-require. Di ba? Wednesday, kunya ka ng daily na to, giingon lang dapat nunta mo na ato ang daily meditate, di ba? In Joshua chapter, sana ato ang ginabasa kada morning, kauman, Joshua 1:8. So mo na siya, seeking. Kinahanglan na siya. We put effort, no, time and strength sa pagpangita og unta dili lang ta maghulat. Seeking is intentional. Sa trabaho, tanan, ako ning gibalik, pero mo ning ingon nga to ba? Sa atong pagpangita sa Dios o sa imuhang pagkaila sa Dios, naa ba ning eagerness to seek more sa iyahang pangalan, sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka Dios na to, sa iyang pagkamanluluwas na to. Naa batay to na eagerness, nga mo seek niya. Okay, there are different ways and means siguro kitang tanan nganong nakakaplag ta sa Dios or natong nakitaan or nasugatan nato ang Dios. No? Naay mga kanang gitawag natong tungod kay nasugatan during siguro extension classes or mga unsa na diha. So, nadungog sa maayong balita kay naman nakasugata or naigigamit sa Ginoo sa pagsangyaw pero naapoy mga tawo nga sila pod gyud ang eager nga mangita sa Dios. And makita na to na nga kani nga mga Kristohanon nga kana bitong sila gyud mo'y nag-intentionally seek gyud sa pulong sa Dios. Kabantay ka lahi ang ilang growth. Lahi ang ilang maturity sa iyahang Kristohanong kinabuhi. Kaya nga naman, sila man mo'y naay nangita, wala man sila naghulat. By the grace of God, makita man nato na sa mga testimony, no, sa mga testimony din sa tubangan. By the grace of God, Mama Pinay man siya after nga gikan siya Malaysia, pag uli niya diri, nangita siya simbahan. Ate Merlin sa diha nga sa ihang nasulti nga kana bitong ning sa extension class, bato si Ate Merlin nakadungog siya first sa pulong sa Dios. Pero sa dihang ning grow siya, ning dako siya, nangita siya simbahan. Nangita siya kinsa gyud tong may church nga muwali nako, mutudlo nako unsaon pagtuon sa Biblia. And we know by the grace of God lahi ang growth ani nga mga tawahan na by the grace of God protektahan sa Ginoo. Compare anang mga kita or usahay nga maglingkod lang or wala gyud ta tinguha nga mo grow spiritually. There's the difference. If we just let nga kana bitong ang uban mo papakaon sa imuha or unsa na diha kaysa anang tagaan gyud natong time nga mo seek or mangita gyud sa Dios o unsay kamatuoran siya sa iyang pulong. So muna siya. Number one, di ta magdugay. Number one, in verse number 35 and 36. Verse 35 and 36. John chapter ano man to nawala man. John 1, verse 35. Okay? Again, the next day after John stood and two of his disciples looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. Number one, munigin ko na to, seeking begins with a clear witness or clear picture. So meaning dahil ang atong pagpangita sa Dios, nagsugod na siya sa diha nga naatay klaro nga picture og unsa di ay ang moabot. And diri sa atong gibasa, God uses people to point us to Jesus Christ. Ang Ginoo nangita or uses people, nagamit og mga tawo nga gamiton nga kita makaklaro sa picture nga naa day manluluwas. Sa atong mga saturation, sa ato ang extension classes, sa ato ang mga unsa nang ginahimo nato, Pwede grace God, salamat sa mga trabaho diri nga nahimo siyang panagatan. Sa mga negosyo nga nahimo siyang
Muna siya ginaba, God uses different people or lahi-lahi nga klase sa mga tao in order for us nga ma-directed ta unsa gid ay ang Dios. Unsa ang kaluwasan? Unsa ang iyahang panalangin? Unsa ang makuha nato diha sa pagsunod sa Dios? No, diha nagamit diri kung imong tan-awon si John. Okay? Si John the Baptist, wala niya huna-hunaa or wala niya gi-point or gidala ang mga tao nga, uy, sunod mo sa kuha. Tuo mo sa kuha. No? Wala. Kundili ang iyaha sa man, naay moabot nga Misaya. Naay moabot nga Lamb of God. Naay moabot nga muluwas nato gikan sa ato ang mga sala. And that's Jesus Christ. Munang sa diha nga nakita niya si Jesus Christ, padulong, giignan niya yung mga disciples, iningsulti siya sa mga disciples, behold, the Lamb of God. That's the clear picture nga makita nato. Nga, ano sa man, ang iyang giingon ba? Mauni siya ang akong giwali sa inyo ha. Mauni akong gitudlo sa inyo ha. And from that then and there, wala niya pugni ang iyahang mga disciples sa pag-follow kang Jesus. And sad to say, no? Basin ba? Salamat man ta. Na ay mga, tinuod man na, nga naatay mga businesses, naatay mga unsa na diya, naay mga unsa, trabaho. And basin, maabot ang panahon bitaw, nga naa na diha, nagpray ta, nga naay mo grow spiritually sa inyong mga business, o asa ninyo gitrabahoan. Nga gusto na mo step up sa ilang faith, gusto na mo apil aning kwar, gusto mo apil og unsa na diha. Nga unta, malipay ka, kaya nga naman mo apil naman. Pero basin bang may tabo di ba nga, dili pareha ni John ba nga, imong gihold sila to seek or to grow pa more or to engage with the ministry, kaya nga naman, uy, basig maapektuhan ta atong kwan diri. Hinaot unta dili. Hinaot unta, mas open pa ka, o mas malipay ka nga, kaning mga tawhana nga akong gigayran, nasultian sa pulong sa Dios, ning grow spiritually, na ay desire nga makapangalagad, dili unta kita mo'y mahimong hindrance, gat sila makapangalagad. Oh, mas malipay pa unta ta. Diba? Mag-pray ta nga, mag-grow sila spiritually. Pagka-grow nila spiritually, naana sila desire nga mo-engage sa ministry. Pero basin ba? Question, pareha lang ani. Kung naay mga tao sa inyong mga panimalay nga namuyo. Di ba? Kuan man na, sa tawag na, kining inyuha baka ng mga working, nagtrabaho, unsa na diha. Nga basin na lang inoon nga, siya mo'y mo step sa iyang faith, nga gusto ko Lord, nga, or kuya, ate, unsa na diha, gusto ko mo appeal ani, gusto ko mo kuan ani nga ministry. Basin, bagkita na noon mo'y mahimong hindrance na inoon. You have to remember, you have to review. Check. Asa man di ay, taman lang di ay sila nga makabalo, or ato ba silang gayran nga ang ilang pagpangita sa Dios, mas clear picture and clear ang ilahang, ang ilahang pag-decide sa ilang kaugalingon nga gusto sila, mo serve pa more sa Dios. Dili ta mahimong hindrance unta na. So, in John chapter 1 verse 23, the Bible says, ingon siya, si John, he said, I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said by the prophet Isaiah. So si John, nag-point out, si Jesus Christ, mao ang gihunahulat nila, and wala niya gihold ang iyang mga tao, nga dili musunod kang Christ. So, mao na siya kinahanglan na tuman. John chapter 1 verse 7 to 9. Dire babasa na to. John chapter 1 verse 7 to 9. Oh, ato lang establish una nga si John wala gyud siya nagpakairon-ingon nga ba nga daghan kayo basig si John mao'y Misaya. Iyahag yun ang giklaro dire nga dili siya. Nga siya mao lang ang nagpadayag, nagpailadaan sa umaabot nga Misaya. Verse 7. And the same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. So, maning pasabot ana si John, giingnon diha. Nga siya ang mo prepare sa hearts. Oh? John 3 verse 28.
John chapter 3 verse 28 to 30. Verse 28. Actually, ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I am sent before him. Verse 30. He must increase, but I must decrease. Oh? Dili, it's not on you. Dili nato. But it's because of Christ. So seeking, una-una, at kinahanglan masabtan na to, nga, we have the clear picture unta dapat kung unsa tong ato ang pangitaon. And it starts ka sa diha nga, kanang gitawag tong magkwanta ba, kanang mag-witness ta. Imong ipadayag, ipaila nimo si Jesus Christ. So mo na, salamat ta nga naatay mga ministries nga tong extension classes. Salamat ta nga naatay saturation every Sunday, naatay basketball ministry. Nga naman, dili na to nahunungon, kaya nga naman, it is the start para nila magpangita sa Dios. It is kanang mag-open sila sa nung huna-huna o kasing-kasing. No? Nga naman, moabot lang na, dili siguro, balik-balik ko na to, dili siguro kita mo'y mag-ani, ana, nga manimba na diri. Diri na mo grow spiritually, diri na sila mukan. Pero tungod kay kita mo'y nagpundar sa seed, ana nila sa ilang kasing-kasing. Bisag asa na sila moabot, naagyoy time, ana, nga mangita na sila sa ilang nakaplagan diri, nga mao ang kanang gitawag na to gospel. Clear picture. Kinahanglan na tagaan na to, nag-clear picture na sila. Munang dili na to undangan o dili na to hunungon ang mga kanang gitawag na to og activity o kanang ato ang mga ministry diri. No? Labi na nga abalota in Romans chapter 10 verse 14, kana bitang kung walay mo preach sa ilaha, di sila madungog, dili sila maluwas. O Romans chapter 10, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Not necessary tanan preacher nga mo preach dito about sa kaluwasan, no? Kay giingon sa pulong sa Dios, kitang tanan gibilinan, gisangunan sa Dios nga kaman, go ye into all the world and preach the gospel. Oh, to every creation. So kitang tanan na, salamat bitaw to na mga churches nga makita na to, no? Oh, salamat ta nga gitudluan ta ni Pastor Chris nga always ginagibalik-balik niya nga dili lang na trabaho sa mga staff diri sa church ang pagsulwining. Dili lang trabaho sa staff sa church ang kanang gitawag na to mag-follow up, mag-discipleship. Okay nga naman. Ang gisulti klaro kay nang gisulti sa Bible unsa man? Kitang tanan. Kitang tanan nga nakadawat sa kaluwasan, kitang tanan nga nakadawat sa gospel, kita mao'y gisagunan nga man, ipadayag sad ninyo dito sa uban ang kaluwasan. So man importante nga ato anang mailhan, nga iyang giingon diha nga we must recognize nga si Jesus. Munang recognize who Jesus is, no? We must recognize who Jesus is. So, more na, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Kasagara gidani kaning phrase. Mo ni akong gamiton during magsulwining ko. Sa trabaho. Kaya nga naman, mao maguni normally madunggan nila silang simba. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. No? And sad to say, nakabalo sila ana nga phrase, kabalo sila ana, pero wala sila kadigdip. Unsa di ay meaning ana di ay? Nga dili sila kaingon silang kaugalingon ba nga, take it away the sins of the world. So yung pagpangutana nimo, so meaning, apil ka ana nga gipakamatyan sa cross. Gitanggal ni Jesus Christ ay imong sala. So meaning, pwede ka o ako maluwas. Pero ang ilang tubag ana, depende pagid sir ay. Ano naman, muna inyo na to ba nga, wala sila nakaila, wala sila nakabalo sa clear picture and clear witness nga atong natunan, nga necessary nga kita mo magpasabot ana sa ilaha. Aron makasunod sila, makapangita sila, unsa ang tinuod nga Dios. That's the turning point or starting point sa ilang kinabuhi. Nga mag-seek sila sa Dios or mangita sila sa Dios. Okay? Dili lang diha, in verse 37, narita sa kaduha, seeking, muna gingon ako ha, if we seek, begins with a clear picture. Nagsugod gina. Kung wala kay makita, dili ka makasugod, o parehar ko sa ligosyo, kung wala kay makita nga ginansya, imo bago nang i-pursue.
Diba? Kung naa kayo sa diha, imo gina nagsugod na siya sa kanang gitawag na to. Sa ang uban pa nila feasibility study ni siya. Feasible ba ni siya? Pwede ba ni siya nga mugana ba ni siya sa akong negosyo? Munang pangitaag pamaagi unsa. So diri pod sa tong Kristiyanong kinabuhi, dili na sila kasugod og pag-question og pag-grow og pangita gyud sa Dios kung unang-una wala na sila naabrihan or wala na to na sila nasultian. Sa start magud kung mag-question na sila, diha na dayon magsugod ang ilang pangutana, and then diha sila magsugod og grow. Okay? So number 2, dito sa verse number 37. Verse number 37. Sa diha nga pag-ingon ni John sa ilaha, behold the Lamb of God. Immediately unsay gibuhat sa iyahang mga disciples. And the 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Seeking God or seeking requires number 2, following Christ. No? Kung moingon gali ka nga nangita ka sa Dios, dili lang tataman nga nakabalo ka nga uy naa na ang Messiah. Nga mauni ang kinang gitawag na tog, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Pero sa ilaha di ay diha nagsugod nga nangita sila og ilang gisunod-sunod si Christ. Dili taman lang kana bitong nahibaw-an nato or naila nato si Christ. Importante sa diay sa pagkahibalo gyud nato ni Christ. Necessary pod or require pod na kinang gitawag nato, we have to follow Christ sa kibuhat ani ni duha ka disciple. Ilag yung gisundan. Ilang gisundan. No? Kay kung wala nila sundi, pag ingon lang si John, behold the Lamb of God that taketh away the world, or behold the Lamb of God. Yung tuo sila, pero wala sila ni sunod. Is there any encounter nila ni Christ nga makita nato sa verse 38? Wala. Tama lang sila kaila. Pero wala gyud sila clear encounter. Number 2, seeking requires the following of Christ. Dili lang taman nga kanang gitawag nato maghearing is not enough. Ang pagpaminaw lang nato enough na aron mo grow ta. No? Balik-balik ko na to ni sige naman ni gas-gas na kayo, sige ni balik-balik ni James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word and not hearers only. No? Dili lang taman nga nakadungog ta. Mo ni siya ang kaluwasan. Dayon unsa man imong buhaton? Sundon ba nimo o taman lang ka nga diha? Diba? Or imo ba nga kanabitong wala kay gihimo? Daghan na kaayo nga mga dungog but never responded. Oh? Nga never respond or wala ning response sa kanang gitawag natong sa ilang nadunggan. Sa atong salvation, dili ba na mahitabo nga maluwas na siya kung dili sila mo respond sa tawag sa Dios. Sa pag-present nimo sa gospel, pag-present nimo nga muni siya imong buhaton, naiupat ka butang nga imong buhaton, unang-una, imo ang kunon nga ikaw makasasala. Ikaduha, imuhang pangayuag pasaylo imong sala. Katulo, imong tuuhan ng gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ikaupat, imong pasudlon, and that's the response. Oh. So, dili lang taman nga nakadungog dabat, saman, kinahanglan nga mo respond ta. The disciples or kaning duha diri ni John acted on what they heard. Ning lihok na yun sila pagkaingon ni John nga, this is the Lamb of God. So ilang gibuhat, sunod na yun sila. Oh? Sa pagsunod nila, importante kayo nga, unsa man, kinahanglan sad ni og kanang gitawag natog commitment. Following Christ needs commitment. Amen? Dili pwede nga taman ta kanang nakaplagan na to ang Dios, nakaplagan na to si Christ sa kaluwasan, nga dili na to i-appeal ang commitment. And commitment starts sa diha nga imong gibiyaan ang imong karaan nga pagkaikaw. No? Ang karaan na to nga mga relihiyon, karaan imong kinaiya. And even kani kung imong tanawon diri unsa ilang gibiyaan diri, si John. No? Si John nga sige nila kuyog-kuyog for how many months or years siguro. Pero sa dihang pag-ingon ni John, behold the Lamb of God. Immediately, they acted. Gilihok din sila immediately. No?
Following involves commitment. They left their former position. Gibiyaan nila ang ilahang pagka-disciple ni John, ning adto sila immediately kang Christ. Nagsunod-sunod na dayon sila ni Kristo. So, mo ni isa, kung iyon mong basahon in Matthew chapter 10 verse 37 to 40, commitment is kani, makita nimo. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, tinuod ka nga musunod sa Dios, importante kayo nga committed ta. And this atong mabasa diri, verse 10, Matthew chapter 10 verse 37 to 40. Ang giingon dias Dios, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. And he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. And he that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Kaning nga phrase or kaning nga verse nga atong gibasa, it talks about commitment. It talks about leaving your all cares or unsa nang mga nakapahikot nimo aning kalibutan na nga mo'y mahimong rason nga mga dili ta mosunod sa Dios. Love it. Father and mother, son or daughter. Nagingon diha. So sa kasagara ba mo man ay muhinder na to no, sa pagsunod sa Dios? Sa mga missionary nga madunggan na to magwali dire, mag-share sila ang kuan. Kasagara maunay ilahang mga first thought nga maabot sila una-una ba. Unsaon ka akong pamilya ani? Unsaon ka akong anak? Unsaon ka namo ang future namo ani? Makapakaon baka ako ani, makapa-eskwela baka ako sa akong mga anak. These are the common nga moabot sa tong una-una. And if we are not committed, mo nang dili ta magpadayon. Dili ka mo padayon kita, ikaw, kinsa na diha, labi na siguro kung ingon tag mga pastor diha or mga missionaries, dili sila kapadayon kung mga ba nga wala sila or wala sila commitment diha sa Dios. Tapaw lang ba ang ilang pagkaila? Pero salamat nga diri ang mga nakita nato diri sa mga kuan sa kanang gitawag nato sa mga disciples ni John, ang ilang commitment. Biyaan nila immediately. In Mark chapter 1 verse 16 to 18. Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 16 to 17. Okay. So, open it in. In Mark chapter 1, now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishers. And Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you become fishers of men. And straightway they forsook their nets and followed him. Muna siya ginarto nga, seeking God requires kanang gitawag nato og intentional pursuit or intentional nimo nga pag-agpas. No? That's commitment. Gibiyaan nila lang pangitaan, gibiyaan nila tanan. Nga naman, kay nakita nila ang unsa man ang ilahang ano ba ang Messiah. Nakita nila ang Dios. Nakita nila ang kanang mo save sa mga katawhan. So, mauna siya picture or requirement na seeking requires following Christ. O unang-una, you have to have a clear picture. No? Seeking begins with unsa ito na clear picture nimo about Christ, about the Messiah, about the Lord. And then kinahanglan nga dili lang nakakita ka, naka-observe ka sa clear picture, but you have, unsa man, ni follow ka or ning sunod ka. Okay? Imong gisunod si Christ, imong gisunod ang Dios. And number 3, ito na imong tanawon, verse 38. John chapter 1, verse 38. John 1:38. Balik ta. John chapter 1, verse 38. Ingon din pulong sa Dios. And then Jesus turned and saw them following, and saith unto him, what seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? So sa atong pagbasa ani, unsa maning number 3, seeking leads to the personal encounter nato sa Dios. Sa diha nga imong nakita ang clear picture, ning sunod ka sa Dios, diha na dayon nimo makita ang kanang gitawag na close encounter or experience nimo sa atong manluluwas.
Di ba? Kung wala sila sulod, dili sila mapangutan-an diri. Dili makaingon ng Dios nila nga unsa inyong gipangita. No? Kana bang direct ang ilahang communication, immediate or direct ang ilahang conversation sa Dios. Gipangita, unsa man inyong gipangita? What seek ye? Oh? Then ingana siya nga, rabbi, among gipangita, master. Asa man ka nagstay? Asa man imong gipuy-an? Nga naman, this personal encounter nato ni Jesus, muna gingon nato ba nga, it confronts us or nagkonfronta na siya sa atuwa, unsa gyud ay motibo nimo nganong naa ka diri? Unsa gyud ay motibo nimo nganong ning simba ka? Ning simba ra ba ka diri kay nga naman, mao gyud na ako target yaw kanang maminyo ko ana niya, munang nagtarong ko sa ako ang pagsimba diri. Is it your motive? Or ning simba ko diya kay nga naman wala ko'y trabaho ya kundi ko musimba. Or picture. Kung wala ko diri or kansay tawag kana ug wala or kansay tawag kana ug wala ko ning motive nimo diha. What are your motives? Panalangin? Blessing? No? Subjective ba na? Depende na siya sa unsay pagsunod nimo sa Dios. Dili na automatic. Basig mayon ka ba anig? Simba ko diri kaya man gusto ko panalangin. Nya daw bi wala man kakadawas panalangin. Hawa sad ka. Kaya wa nimo nasabtan unsa gyud ay nga ang panalangin asa nagikan. Ug unsay mga prerequisite ang gikinahanglan aron panalanginan ta sa Dios. Blessing imong gipangita. Dabig dili mahatag sa Dios dayon sa imong kinabuhi. O di ta kapadayon. Mangita na lang pud taglaing simbahan. Maadto na po taglaing unsay mo cater sa imuhang mga gusto diha. Tanawa ko no imong motibo. Tanawa ko no imong motibo nganong naa ka diri nagsimba. Nganong nagpadayon ka. Tanawa ko no, i-review ko no imong motive. Oh? Or tungod kay nga naman, dari mangguguga puyo sa church mo nang nagsimba ko. Mo sa dihang wala na ka nagsimba diri, dili na po ka makita kay nga naman, motive nimo is wrong. Di ba? Nagpuyo ka ni nga pamilya, so and so, pag human mo nahawa ka dito, wala na din, di na din ka makita sa church, kaya nga naman, imong motibo, sa'yo. Your motive is wrong sa imong pagsunod ni Christ, sa imong pagpangita ni Christ, sayop ang imuhang motibo. So muna siya mahitabo nato, nga, unsa man, gingita ba tag-answer sa mga kadugay na nimo pangutana, or sa salvation. Diba? Depende kung unsa imong motive karon. Unta ang imong motibo sa unang panahon nausab na siya sa diha nga kanunay kang nakadungog sa pulong sa Dios. Dili pod sa ingon sa tanan siguro no, pero makita po nato nga naagyoy usahay wrong motive atong start sa atong pagsimba. Sayop atong motibo. Pero tungod kay giablihan sa Dios ang imong nauna, ang imong kasing-kasing na Holy Spirit ning sud sa imong kasing-kasing, diha na dayon nimo ma-realize nga tinuod ang Dios nga ako ang nadawatan, ang akong naangkunan. No? Nga muna mo change sa atong motives na dayon. Pero ang problema na, basig nagdugay na ta sa atong Kristohanong kinabuhi, ang atong motibo mo lang gyapon, panalangin lang gyapon, aron mo simba. Dili ang pag-worship, dili ang pag-praise sa Dios, dili pagsunod sa Dios tungod kay nga naman, angayan siyang sundon. Imuha kay gusto ka nga naay ma-attain, gusto ka naay makuha. Ang dili dapat inana ang ato ang personal encounter with Christ. Every seeker, kinsa tong mga mangita, kinahanglan ma-answer ni niya nga question ni Christ tagsa nato. Unsa man gyud ay ang imong gipangita. Number 1, letter A, dire. Muna kita, do not seek what the Gentiles seek. Kung mayong kag-seek, pangita, unsa man di ay gipangita aning mga Gentiles. Let's say Gentiles, dili ni siya mga magtutuo sa Dios, dili ni mga anak sa Dios. No? Kaning nga picture ha, kaya nga naman we are kuan man ta, kanang gitawag na tuog na-convert na ta. So before we are, pero sa diyang gidawton siya guys, we are already believers. Muna gitawag na to spiritual Jew na ta. Pero diri, unsa may gipangita sa mga unbelievers, unsa may naa nila, unsa may tinguha nila. And hinaot unta nga dili ni maoy pagpabilin nga tinguha nato. Do not seek what the Gentiles seek. Or Matthew chapter 6 verse 25 to 32. Ang giingon dias bulod sa Dios, therefore I say unto you,
take no thought of your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet of your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into the barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit of its stature? Nabay mo ingon sa nimo nga pwede ko mag-add usa ka pulgada sa kuang height daritso? Wala. And yet you say that even verse 28, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, how they toil, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you? Or, O ye of little faith, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or where shall we be clothed? Kaya nga naman, for all these things do the Gentiles seek. Mauni gipangita niya, for your heavenly Father knoweth that ye are of all these things. Number one, unsa gipangita aning mga Gentiles, mga tawo nga wa kaila sa Dios. Unaon ta nga dili na mawi atong pangitaon. Oh, sa atong pagsunod sa Dios, base niyo ba ang atong gipangita is material things. Unsa maning mga material things? Raiment. Di ba? Pagkaon. Nga naa ba nga mo lang yun ni nasa imong una-una. Musimba ko dito nga naman ay libre pa ni udto. Oh, musimba ko dito kay nga naman naaman ko nagtrabaho ilang dire. Kay kung di ko musimba, wa man ko sweldo ani. Matanggal mo ko sa trabaho. Nagpuyo man ko dire, balik ta. You seek only those material things. And this, the Gentile seek. Mao na mga naa sa unahuna sa mga tao nga walay Kristo. Mao ni ilaha nga, unsa may makuha na to, balik to ni magsimba, na ikaon dito. Diba? Invite to ni mong guwan, dire, ani ta dire, unsa man, naatay makuha diha, naatay bugas mauli, naatay mga unsa na diha. Mo na inasa ilang una-una. And kita nga nadawat na nato si Jesus Christ the Lord and personal Savior. Unta, dili ilang inani or dili taman ang atong una-una sa atong Dios nga makaprovide lang aning mga pagkaon, raiment. How much more mo na gingon pa? Kani galing mga sagbot, mga langgam, giprovidean gali sa Dios sa ilahang daily nga gipanginahanglan, how much more kita nga iyang mga anak. Sumunang kinahanglan dili ta parihas aning mga Gentiles nga mao na ilang gipangita. Mao na gibuyon sa verse 3. Mao na ilang gipangita material things. Luke chapter 12 verse 15 to 21. Luke chapter 12. Ang Bible ningingon, and he said unto them, take heed and beware covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Oh, makita na ninyo. Verse 12, verse 15, nga dili lang taman ta sa mga butang nga unsay ma-possess na to or atong ma-obtain or maangkunan. Oh, he spake a parable of them, saying, the ground of a rich man brought forth plentiful. He thought within himself, verse 17, saying, what shall I do? I have no room to bestow my fruits. Daghan akong mga kabtangan, daghan akong kwarta, daghan akong sa na diha. And he said, this will I do. I will pull down my barns, padak-an ako, and there will I bestow all my fruits and goods. Oh, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take them ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, ikaw buang-buang, this night thy soul shall be required of thee. Then those things will be which thou hast provided. Verse 21. So is he yet layeth up treasure for himself, is not rich toward God. Timan-ig na ninyo, nga dili na mahimo nga, sana, maatubangan sa Dios mo na makapalipay sa Dios. Oh. And is not rich toward God. Bisan pag unsa kadaghan na nimo diyang sakyanan. Ug unsa diha kung wala di ka naghuna-huna sa Dios, wala ka naghuna-huna sa ministry, wala ka naghunag-hunag tabang sa isig nimo ka Kristohanon, balik ta diri. Unsa na diha? You are not rich towards God. Taman lang ka diris kalibutan, ang dili ra ba na nato madala?
Wala gyud madala nato bisag usa. Amen. So munang we have to check unsa may ato ang gipangita. Material things. Ikaduha, pwede pod nga atong gipangita siguro kanang ginatawag nato on welfare nato. Hayahay ta. Nga always ta nga naay kanang gitawag nato advantage ato ang side ba. Basig mora po na atong gitunguha nganong nagsunod ta Dios. Nga naman, naay pabor sa Dios, nayon sa na diha. Oh? Pero daw big testingan ta sa Dios. Daw big mahimo tag pareha ta ni Job. Ang kinabuhi ni Job, kaya atubangan sa Diyos. Try niya, nga kanang gitawag na tubag, atubangan sa Diyos, righteous siya. Atubangan sa Diyos, nahimot ang Diyos sa iya ha. No? Pero sa dihang gitestingan sa Diyos, asa ka ta kung panalitan kita mo'y nasa tiil ni Job. Naasa mga sapatos ni Job. Makasurvive ba ka ta? Or dili ba ka, mohingon ta nga parihan na lang sa iyong asawa, nga man, oy, i-curse na lang na imuhang Diyos, kaya ron mamatay ka. Basig mo inana na lang ta sa itong Kristohanong kinabuhi. That was what the Gentiles seek. Unsay iyang gipangita, on welfare, gipangita nila material things, unsay satiyan, unsay gamit, unsay nindot, maoy gipangita aning mga tawhana. No? So, muna welfare, Philippians chapter 2 verse 4 and 5. Philippians chapter 2 verse 4 and 5. Look not everyone on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ. Dili lang pwede nga sa atong Kristohanong kinabuhi no, yung ikaw na lang yun. Ikaw na lang pirme. No? Kinahanglan po nato naon ang uban. Kinahanglan nato naon labi na nato nga kanang mga siguro mga hamtong ng edad. Tanawa ko no ninyo ang mga uban nga mga bata pa nga nagpalibot sa tuwa. No? Tanawa ko no ang welfare nila. Tinuod mga badlungon ni mga bata. Tinuod man mga badlungon na yun sa mga pabadlong diha. But how are we dealing with them? Nga basin ba nga with our reaction, with our response, sabot na noon ning mga tawhana nga dili ka appreciate sa Dios. Dili sila di sila matudlo. Ano ba tong urang imong gituok na dayon ang ilang growth ba kay nga naman? Imo naman dayon silang giset aside kay nga naman para sa imo gahig ulo. You're not giving them the chance. Jesus Christ gali nagpasaylo, kita na ba ka? No? Amo na gigon ba nga ni agi man sa taana? Salamat lang ta sa Dios nga kanang gitagaan ta niya og ganing growth. No? Salamat ko sa kanang giingon ni sa may baka kanang bitong sa train up a child in the way he should go. Siya may nakakuan ako. Kabalo mo asa siya nga nila ma-realize when he is old. Sa diha nga mabahinumduman na nila mo nang dili ta mahunong magsigig makmak aning mga bata. Nana gyud na sila. Foolishness is bound in the heart of the child. Tanan gyud na. Pero mo na giingon na to, kung muhunong ta og guide ani nila, muhunong tagiya ani mga batan-on na inigdag ko ana nila, basin unya nga dili na nato ma-recover pod ang mga bata. Dili na nato ma-recover insa magali na bata baka na sa physically or kanang gitawag natong bata sa pagtuo. I-guide na to. Seek mao ni gipangita nila, no? Gentile seek what? Unsa? Gipangita nila unsay pleasure, unsay welfare, unsay mga material nga mga butang. This is what the Gentile seek. What should we seek? Unsay dapat natong pangitaon? Okay? Now, letter B, we have to seek what pleases God. Unsay makapahimuot sa Dios mo'y dapat natong pangitaon. Amen? Unsa man na. In Colossians chapter 3, verse 1 to 2, if ye then be in reason with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affections on things above, not on the things on the earth. Matthew 6 verse 3, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Katong mga gipangayo o gipangita sa mga Gentiles, mao ni siya maoy i-provide sa Dios nato kung unahon lang nato ang Dios. Seek ye first the kingdom of God. But seek what pleases God. Number 1 or letter A, ang makapahimuot sa Dios una-una pangitaa ang pagtuo.
asa man ang imong pagtuo karon. Hebrews chapter 11 verse 6, may naging dira ang pinulong sa Dios, but without faith it is impossible to please God or please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kanunay nga nagpangita niya. Baliko na to. Faith is very important. Kaya nga naman, dili ta kapangita sa butang sa usa ka Dios nga wala kaning tuo. Saan nimo pagtuo sa iyang pulong o pagpangita sa iyang mga pulong, kung unang-una ikaw wala manggali kaning tuo di ay. No? Importante kayo. Faith is very important. So then faith cometh by hearing in Romans chapter 10 verse 17, and hearing by the word of God. Nga naman, because anyone nga mo approach sa Dios, kinahanglan mo tuo siya nga ang Dios nag-exist. And He rewards those who earnestly or diligently seek Him. Muna ginoo to ba? Faith is requisite na siya. Necessary na nato sa ato ang pagpangita sa Dios. Kay dili ka kapangita sa usa ka Dios nga wala ka ning tuo. Ug unsa ang iyang pulong, unsa siya, o unsa pagkasya, dili na nimo makita. Okay? And number 2, letter B, seek His word. Pangitaa o kanunay pangitaa ang iyang pulong. The Bible. No? Unsay gipangita sa mga Gentiles? Material things, comfort, welfare. Pero unsay makahimuot sa Dios? Pangitaa ang pagtuo. Ikaduha, pangitaa ang pulong sa Dios. Psalm 119 verse 2. Unsay gingon sa pulong sa Dios? Blessed are they that keep His testimonies, and that seek Him with the whole heart. No? Bulahan ang katong mga nagtabod o nagtago sa iyang testimonies, statutes, precepts. It's all talking about the word of God. No? Seek Him with your whole heart. Psalm 119 verse 33 to 35. Psalm 119 verse 33 to 35. 33 to 35. 119 verse 33 to 35. Ang pulong sa Dios ningon, teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yeah, I shall observe it with my whole heart. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness. Pangitaa ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga kanunay nimo nga gi-meditate kada adlaw, munay modugang nimo sa imuhang pagpangita or pagkaila sa Dios. Munang atong kada adlaw, saman, kanunay na to, Bible reading, meditate, no? Day and night, meditate. No? Sa meditation, akong di gyud malimtan aning kaning Joshua chapter 1 verse 8, gi-describe gyud ani kanang meditation is kanang murag ang baka, no? Nadungog mo siguro mo ni Pastor Chris nga once gali na mo sib-sib ng baka da mo na siya meditation, dili niya naot doon or dili niya humanon nga di niya mahurot ng usa ka area diha. Meditation, no? Naay focus, naay kanang ganitong mo na yung banga, naay pag-learn. No? Understanding. No, make me to go thy path of thy commandments, wherein do I delight. Seek and find the word of God by what? Engaging with the scripture. Meditate on His teaching. Open your heart to the Bible. No? Seek brings light, guidance, o kanang ginatawag na to wisdom. Ayaw pangitaan ang mga butang at taman lang aning kalibutana. No? Pangitaon na to unsay makapahimot sa Dios. Faith, kaning pulong sa Dios. And then number 3 or letter C, kanang ginatawag na to fellowship or prayer na to sa Dios. Kanunay nga pangitaa ang imong fellowship sa Dios. Okay? Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but with everything in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Seeking God requires time for prayer. Nung mangita ka sa Dios, dili na nimo dapat pangitaon sa lain. Dili na nimo pangitaon sa laing mga libro diha sa mga unsa ng klases libro. Only the Word of God na siya dapat nato pangitaon. Naa siguro yung mga supplemental na to, ng
mga books nga imong basahon pero dili gyud ta dapat mulayo sa pulong sa Dios. Kay diri ra mo source ana. No? Wa pa ta kabalo sa interpretation anang ubang mga pastor diha or kinsa nang mga writer diha. Muna gingon nila pastor nga maglantaw gali mong mga documentaries or commentaries, i-check gyud ang background aning mga pastora ni o unsa ni diha kung unsa na sila nga klase nga pastor. No? I-check na to na. Seeking God requires a thankful heart. No? Requires bringing every concern before Him. Muna gitawag na tog dunay kanunay nga fellowship. Muna'y pangitao na to dapat. Kay muna'y mulungtad. Dili ng mga material nga butang, dili ng mga kalibutanon nga butang. Okay? And then, the more we commune with God, the more we know Him. No? Seeking ato makapangitao ng Dios. No? Biography, unsa na diha, unsay mga details nimo, detalye about sa Dios, wala na kay lain nga pangitaon naara na diri sa Bible. Basahon lang nato, i-meditate lang nato kanunay ang pulong sa Dios. Okay? So, a person nga mangita sa Dios, muna gina nga dapat maka-develop ta sa atong prayer life. Muna gito na nga kung prayer na develop gali nato ang fellowship sa Dios, muna siya nagkuan ba nga ang dependence nimo wala sa imuhang kusog, wala sa unsa na diha kun dili naa sa Dios. Bantay gali ninyo dili mo kaampo sa kaadlaw. Al basig okay ra man niya, dili man pugko gaampo. Normal ra kanunay. Pero sa diha bitaw nga naanad na ka and then naay time nga nikalit lang kag bangon, wala ka kaampo sa diha. Ang imuhang day ana would be kuan gyud kanang gubot ba. Dili plastada imong adlaw. No? Muna sige na to nga we have to seek the fellowship or kanunay nga pakigistorya nato diha sa Dios. Di ba? We cannot have a close relationship sa usa ka tawo nga dili mo magsigig istorya. Right? Hinaot pud unta inana ta sa Dios. You cannot develop a close relationship nga mailhan nimo siya deep inside kung unsa man ning klaseng tawhana dia kung wala tay kanunay nga communion or kanunay nga pagkagigstorya sa Dios. Through prayer and the response of God. Of course, dili man amutingog ang Ginoo dia sa diyang pagluhod nimo. Ngampo ka, oh, brother, mo ni siya akong tubag. Wala naman ang inana karon pero mo na gingon na ipadayag na sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Ipadayag na sa Dios pinaagi sa mga preaching nga naam diri pinaagi sa pulong sa Dios. Mauna siya way nga mag-communicate ang Ginoo diri nato. And lastly, number 4, seeking or ang pagpangita nato sa Dios mo resulta gyud na dapat sa kanang gitawag natong transformation or pagkausab sa imuhang kinabuhi. Kung imong tanawon diri si Andrew, no? Sa atong verse sa 1 John chapter 1 verse 35 to 1, siya mo'y una nakakaplag sa Dios. Iyang gidala ang iyang igsuon nga mao si Simon Peter. At si Peter sa dihang nga nakita siya ni Christ, unsay giingon ni Christ? Verse number 40, verse number 42, verse number 42. Say giingon sa pulong sa Dios diha. 1 John chapter 1 verse 42. Immediately, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, "Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas," which is by interpretation, a stone. Kung imong tanawon diri, kung imong balikon ang Bible sa Old Testament time, makita nimo sa diha nga naa bitaw encounter ang mga katawhan sa Dios or kanang mga karakter sa Bible. Naay mga chances, di man tanan siguro, pero naay kanang gitawag na tog mausab ang ilang pangalan. Sa dihang mausab ilang pangalan, there's muna gitawag na this is the start of your transformation. No, si Abraham. Sa dihang giingnan sa Dios, kay hawa ani lugar, sunod ani ako ang obey ka sa unsa kong miingon. From Abram gitawag siya Abraham, and he will be called the father of all nations. Sa dihang na encounter ni Jacob ang kanang angel, nakigbuno siya dito, nakig-wrestling siya dito. Unsay giingon sa angel, you will now be called Israel. And that's the time nga naay change nga dako, transformation sa kinabuhi ni kinabuhi ni Jacob. Di ba? Then diri sa atong nabasa, si Simon gitawag siya Cephas, the stone. Nga ang intention sa Dios ana is bag-o na ka. Sa diha nga gitawag ta sa Dios, sa diha nga imo nang gidawat si Jesus Christ as Lord and personal Savior.
Naay changes na to. No? Nausab ta. Nahimo tang Kristohanon. And that's your new identity. Kristohanon ka. Kristohanon ta. Andiyan mo na gitawag na to nga dili na to unungon ang atong pagpangita sa Dios or pagsik sa Dios kay nga naman naa evident na nga nangita ka or usa na siya sa mga evidence nga ikaw continuously nangita sa Dios kay man naa kay transformation, naa ay pagkausab sa imong kinabuhi. Sa una gitawag kang palahubog karon. Salamat ni pastor. Tawagon nagpastor sa niya. Aman, masuko pa ka ana. Sa una bitaw, palaigit, tawagon ka palaigit. Karon nga magbitbit na kag Bible, mas masuko na noon ka, sultihan ka, oy, pastor. Dili na siguro no. Is it a good thing tawagon tag pastor? Sa unang kawatan ka. Karon nag-usab ka, gitawag na ka, oy. Amen, salamat ani Brad kay nga naman nausab siya sa iyang kinabuhi. That's the transformation. And it all started, unsa man, sa diha nga gitagaan tag clear picture nga naay Dios. Ing sunod ta og naatay close encounter sa atuang manluluwas sa Dios. And then mo gingon nato nga naay evidence of transformation tungod kay naa na nato or tinud-anay nga imong gidawat si Jesus Christ as si Lord and personal Savior. So mo ni siya transform the identity and destiny, no? Mo gingon na same also with every Bible character nga gi-change sa Ginoo ang pangalan naa nakita or gipangita o nakaplagan nila diha sa Dios. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold all things are become new. So muna akong gisulti ganina na Jacob to Israel, Abraham, narita sa last conclusion na to. Pangitaa ang Dios kanunay. Ayaw tuguti nga dili lalom ang atong pagkakaila sa Dios. Ayaw padala sa circumstances kinabuhi nga mahimong rason nga mohunong ta sa atong pag-follow o sa ato ang pagtubo o pagkat-on diha sa pulong sa Ginoo. Ato lang ni lastly, verse Revelation chapter 3 verse 15 to 17. Ang Dios nagingon, I know thy works that thou art neither cold or hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich in goods, and all of these things. Ay basin og tungod kay kaning mga butanga nga imong ipangita sama sa mga Gentiles, mauna na siya mahimong resulta nga magbumabugnawon ta diha sa pag-alagad sa Dios. Seek continuously. Pangitaon na to kanunay ang Dios. Okay? Kaya nga naman, muna gingon na to ba nga, sa diha nga na-encounter sa duha ka disciple, si Christ, gipangutan na sila, unsay mong ipangita? Okay? Material ba? Or kaning mga butang nga kanang gitawag na tog mulungtad or kanang gitawag na tog para sa kahimayaan o kayo sa ngalan sa Dios. Okay? So, manindog ta mag-pray ta. Daghang salamat. Ampo ta among buhig dalaygon nga mahan. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat nga ikaw may uban ka na mo, gitahagan naman imong kadaugan. Wala may mahimo kung wala ka Ginoo, among ibalik ang tanan kong himaya diha lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus Kristo mong Ginoo. Tektahi ang matag usa sa among pagpanguli. In Jesus name we pray. Amen. Ato ang i-recite ang ato ang pagigsaad. Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkiglang bigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hantod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug maligon nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magbalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf of our pastor, Sir Jessel Can Potilias, maayong hapon o dalaygon ng Diyos.